Ito na yung aking birth vlog mga te. Pasensya na kung natagalan. Pasensya na napaanak bigla eh. So, isi-share ko yan sa inyo for today's video. So, bago ang lahat ng pangyayari mga te, ay nag-order pa ako online ng jajangmyeon. Korean food yan, noodles. Dahil nga kinikrave ko, ayun na pala ang aking last supper bago pumutok. Charot. So, ayan, merong fruits, may kimchi, ayun mga side dish. May talong, may radish, and everything. And commercial pala muna tayo sa mga naghahanap dyan kung saan pwede manood ng mga K-drama or English movies or kahit ano Thai, Chinese, nandito yan sa Luklok. So available siya sa App Store, Play Store. So go, pwede kayo manood ng libre dyan, libre lang yan. Anyway, after ko kumain nun, umalis pala kami ni Pavan, nagpunta kami ng mall kasi manonood kami ng movie, o diba, ang bongga, bago pumutok kung ano muna pa kasi pinagagagawa. So ang papanoorin naming movie ay Fantastic Four. Gusto ko pa sana natin mag-order ng burger, kaya lang hindi na ako pinayagan ni Pavan. Kota na daw ako sa pagkain ko ng outside food. Pero heto, pinayagan ako mag-popcorn. And ayan mga te, may commercial dito, yung mga movie dito sa India. Kapag kalahati na ng movie, ayan, merong bigla ang commercial na nagagana para makaihi, makainom ng tubig, o makabili ng pagkain yung mga person. Anyway, after namin manood ng movie, sabi ni Pavan, gusto niya daw bumili ng t-shirt na Adidas. Kasi nga, nung nakaraan, nanood din kami ng movie, tapos yung title is F1, yung racing kineme. Meron silang t-shirt doon na parang uniform daw ng Formula 1 kineme. So anyway, bibili niya daw yun. Hindi ko gusto na papangitan ako pero gusto niya, so go. And tinatanong niya pa ako kung ano mas maganda, yung puti ba o yung itim. Wala, charot. Ang dami kasing logo, te. Parang ikaw ba magdadrive? Yung F1 kasi na movie, mga car racing yun, ganun. So ayun, para maging masaya siya, pinagbigyan ko. Tapos pinagbigyan niya rin ako para sumaya. Wala kasi yung tsinelas, kaya sabi ko bilan niya ako ng tsinelas. At ayun pala, kakailanganin ko pala ang tsinelas. Kinabukasan sa ospital. Ayan na ako, te, kinabukasan. So ang eksena o ganap, ayun nga, dinugo ako, jumebs ako, tapos bigla akong dinugo. So ayun nga, ang kwento, jumejebs ako. After ko magjebs, maghuhugas na sana ako, 'di ba? Tapos parang naiihi ako, pero yung ihi, parang hindi naman lumabas dun sa labasan ng ihi. Ayan, dinadaan-daan ko na lang sa tao ang lahat, pero stress na ako dyan, te. Wala kasi ako nararamdamang sakit, tapos hindi pa dumadating yung doktor ko, kaya happy pa ako dyan. Di ayun nga, pagtingin ko ng Enedoro, Diyos ko po, ayun, sobrang daming dugo, like, parang umaagos-agos talaga siya. Akala ko ihi lang. So, tumawag kami agad sa doktor ko, tapos dumiretso daw kami agad sa ospital para ma-check daw ako. So, ayun, pagdating ko doon, chinek ako ultrasound, tapos kung anik-anik na inai din ako. And 1 cm pa lang yung aking dilation. Yung result din ng aking ultrasound, hindi naman daw pumutok yung aking panubigan. So, litong-lito talaga kami. So, around 10:30 PM, dumating na yung aking doktor, tapos inai niya ako ulit. And then, hindi pa rin nag-i-increase yung aking dilation. Pero sabi niya kinabukasan daw, papaanakin na daw ako. So nagulat ako, kasi hindi ko ina-expect ang aga pa. 35 weeks pa lang ako dito. September pa ako dapat manganganak. So sabi ko, paano yun? Doon ako sinimulan na kabakabahan, pero tumatawa-tawa pa rin kami ni Pavan kasi parang everything will be okay. Ganun, stay positive. So nung gabi na yan, parang around 11 PM or 12, day 1 namin sa ospital or first night, in-injectan nila ako ng steroid. And then another one, kinabukasan, para bago nila ako i-induce labor or bago ako manganak, just in case na hindi pa fully developed yung lungs ni baby, ayun, makahinga siya sa labas. And then around 5 AM, lumipat kami ng room. Kasi kung saan kami pinastay nung first night, twin room siya, tapos may kasama kami sa room na newborn. Kakapanganak lang nung kasama ko sa room, newborn nga ayun, maingay si baby, iyak ng iyak, so hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan ko nga ng full energy para sa aking darating na pag-iri-iri, no? Wala rin kwenta yung pagbubuk namin ng mga, hospital room, ganyan, pag tour namin. Kasi lalabas din naman pala na maaga si baby. Tapos pagdating namin dito, hindi din pala available yung room na binook namin. Kasi nga, meron pang naka-occupy na paaga nga yung aking panganganak. Talagang unpredictable yung pagbubuntis ng isang tao. Pa-prepare ka pa. Charot lang naman. Kami nga na prepared, talagang nangangapa pa. Lalo na yung mga hindi. Kaya dapat talaga mag-prepare. Kasi sobrang unpredictable talaga ng mga pangyayari kapag magbubuntis ka. Tulad nito na akala ko sobrang healthy ng aking pregnancy, smooth. Tas ayun pala magpe-preterm labor or preterm delivery ang ating new girl. Around 7 AM may pumunta na doktor, pero hindi siya yung pinaka-main doctor ko. Ayun, inai niya ako, tapos may nilagay siya na, anong tawag dito? Parang gel siya, tapos pinasok niya sa loob ng aking kifi, pang-induce ng labor yun. And then around 12, binigyan naman nila ako ng Syntocinon, parang dextrose siya, tapos ayun, nakaswero nga ako. Pero whole day mga te, hindi nag-increase yung aking dilation. 1
cm, 1.5 cm pa rin daw ako, sabi ng aking doctor. Maya't maya nila ako binabalikan. And alam nyo ba, sobrang sakit ng IE. Like parang, ewan, basta sobrang sakit. Trauma ko yung IE. Sabi sa akin ng mga doktor, relax. Hindi ko kaya mag-relax. Di ko alam paano yun. Anyway, around 10 p.m. ng day 2, yung dilation ko, 2 cm pa lang. Bongga, nag-increase siya pero 1 cm lang. Akala namin that day manganganak na ako. Yung mga in-laws ko din babalik-balik din. But ayun, around 11 p.m. yung dumating yung aking main doctor. In-IE niya ako. Tapos ayun, parang trauma ko nga talaga yung IE. Nasa 9 to 10 times yata ako na IE bago ako makapaglabas ng bata sa aking puwerta. Sobrang sakit talaga. Anyway, ayun nga, palihis-lihis yung kwento no. Nung in-IE ako ng aking doctor around 11 p.m. dun pa lang pala pumutok ang aking panubigan. So dun niya na ako inurasan na dapat 12 to 18 hours. Mga anak na ako mailabas na si baby kundi ma-infection na kami. So around that time, in-increase na rin yung aking oxytocin or yung syntocinon. Again, ayun yung pampa-induce ng labor. Around this time, nagkakaroon na rin ako ng labor pain simula nung in-induce nila yung labor ko nung 7 a.m. Pero tolerable pa, kinakaya ko pa. Like literal na natitiis ko pa siya, nakapaglakad-lakad pa ako. So naglalakad-lakad ako dyan kasi parang makahelp nga daw sa pag-open ng cervix. Pero wala talaga, ay bumaba ni baby. Ayaw niyang magpakita, charot. Yung mga in-laws ko, ayun, todo hintay rin dito. Kasi nga, sabi ng doktor, parang around 9 p.m. ganto ganyan, manganganak ka na. Around ganto ganyan, manganganak ka na. Diyos ko, wala pa rin. Sa aming third day sa hospital, ayun, dun na medyo talagang hindi ko na kinakaya yung contractions and everything. Kasi nga mataas na yung dosage tong syntocinon na binibigay nila sa akin. Pero yung centimeter ng dilation ko, Diyos ko, 2 cm pa rin, 2.5 daw, ganyan, 3 cm. Parang feeling ko around that time, hihimatayin na ako sa sakit. Tapos wala pa din. Tapos ayun, sinasabi ni Doc na around gantong oras, kapag hindi ka pa rin nanganak, isi-CS ka na namin. So natatakot na ako kasi parang wala sa isip ko na magsi-CS pala ako. Pero at some point, nire-ready ko na din yung aking brain cells kasi as long as healthy si baby, go. So yung binigay sa amin ni Doc na oras, parang around 4 p.m. daw, kailangan naka 10 cm na ako, pag hindi, ayun, isi-CS na nga. And then around 2 p.m. parang nafe-feel ko na sobrang sakit na, ayun nga, parang hihimatayin na, kailangan ko na ng epidural, charot. So tinanong ako ng aking doctor kung gusto ko daw ba mag-epidural, makaka-help din daw yun para maka-increase ng contraction or ng dilation. I mean, hindi 100% sure, pero baka ma-trigger si baby na, ayun, lumabas kung magpapa-epidural ako. So ayun, naglalakad-lakad pa rin ako, nag-exercise, never give up Pero ayun nga, around 3 p.m. hindi ko na kinaya yung sakit. Sabi ko, sige na, go na, magpapa-epidural na ako. Bago pala ako magpa-epidural, ayan, kinakount ni Pavan kung gaano ka, frequent yung aking contractions. Kasi nga, as much as I can, ayoko nga kasi sana talaga magpa-epidural. Dahil nga sa mga naririnig-rinig ko na meron daw long-term effect, ganyan. Pero wala, hindi ko na talaga kinaya, so nagpa-epidural na ako. Around 4 p.m. O diba, ayun yung time limit na binigay sa amin ni Doc, kapag 4 p.m. daw, isi-CS na ako. Tapos dun ko pa naisip magpa-epidural. And then, ayun, around this time, nakapagpa-epidural na ako, nag-change outfit, tapos nasa delivery room na rin ako, kasi nire-ready na ako, Either ma-CS talaga ako niyan, o normal, hindi ko din alam. Sobrang thankful ko din sa aking doktor, kasi sobrang patient niya din talaga sa akin, kasi gusto niya rin na ma-normal ako. So, ayun na nga, around 5:30 p.m., binalikan niya ako, and in-IE niya ako ulit. Pero, hindi na natuloy yung IE niya, kasi si baby, nag-10 cm bigla. So, diba, sa pagitan ng isang oras, from 5 cm, naging 10 cm ako bigla. Pinapasok din ni Doc si Pavan sa loob ng delivery room kahit na bawal. I mean, ang alam ko, kadalasan sa mga hospital, bawal yung pagpasok ng husband sa delivery room. Pero, ayun, pinayagan niya si Pavan. Tapos, tinanong niya rin kung gusto daw ba ni Pavan na ikat yung cord coil. Ewan ko kung nagjo-joke lang siya noon, pero ayun kasi narinig ko. Tapos sabi ni Pavan, natatakot daw siya. So sabi ni Doc na ayun, maupo ka na lang muna doon. And ayun na mga lumabas na si baby, nanganak na ako, nakaraos na, and dahil nga premature si baby, naniko siya, so hindi ko siya nakita agad. And lumabas si baby, saktong Rocky Festival. So dito nila ginawa yung mga seremonyas nila sa loob ng ospital. So shocked. I gave you buko. I was massaging your head. You are saying constantly that you are shaking. Constantly. Then our doctor came from her cafeteria. She went for, so your, what do you call it, dilation? Dilation. You were what, 5 centimeters? Dilation. Doctor said you need to be 10.
to start giving delivery. And it's like 1 hour maximum. In the room, I told you I'll meet with my family. They were all here. After 15 minutes, Dr. Renu called, and I saw everything from my eyes. Like that I cannot Yeah, explain. because she asked you to come in the labor room. Yeah. I left you for 15 minutes. Came to the room. I saw everyone is asking me, my father, my mother, what is happening. I said maybe 2 hour, maybe another 3 hour, maybe by 9 p.m. And then after 15 minutes, doctor called. She's ready for delivery. I said, huh? I cut the call, I ran. I entered. That visual I cannot describe. I was really scared and my eyes were full of tears. Nurses are looking at me awkwardly while I'm trying to gulp. I'm gulping so that my tear doesn't come, but it's still dripping. And then I literally saw the baby head. I'm literally standing there. The doctor is asking me, do you want to cut the cord? I can try, but I'm scared. You can sit down and just see everything. She told you every time you feel contractions, scream. Like No, push, she push. push. I'm sitting right there, I'm crying. I'm looking at you crying, you're screaming to the max. Like I was feeling like this is like a god level work. Like the strength you need, a boy, a man can never do that. I feel the women have too much strength and power. Male can never achieve this strength. Only woman can do it. Anyway, ayun lang ang chika ni Pavan sa experience niya sa aking pag-delivery. Delivery. So, nakapag-normal delivery naman po ako. Pero ayun nga, si baby hindi ko siya nakita ng 1 whole day kasi in-observe pa siya. Tapos, antibiotic. So, ayun mga next day ko pa nakita si baby. Ang aking mga in-laws and yung whole family ni Pavan nandito din. So, may divider kasi yan sa likod niyan. Meron pang kwarto. So, nandun sila naghihintay. And ayun, finally, nakita ko na rin si baby for the first time. Nung pagka-erik ko kasi sa kanya mga si Pavan yung unang nakahawak, nakakita. Ewan ko, nakalimutan siguro ni Doc na ako yung nanay. So, hindi niya napakita sa akin. Dinala agad si baby sa NICU. So, yung nurse binigay sa akin, pinahawak. Tapos, tinuruan niya rin ako kung paano magpa-breastfeed. Tinuruan. Anyway, kailangan kasi ni baby ma-breastfeed. Tapos, skin to skin na din. Nagsidatingan na rin yung mga ibang kamag-anak ng aking asawa. Ayan, tuwang-tuwa ang tatay sa kanyang gawa. Charis. And then, this is me. Nagpapa-skin to skin at breastfeed. Hindi rin pala kami agad nakalabas ng hospital mga kasi ako yung na-infection. So, may kailangan pa akong tapusin na dosage ng antibiotic bago palabasin. So, nagstay pa kami ng 2 days sa ospital bago makalabas. So, ayun lang naman. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo, Pag uwi namin, ayun, ang dami palang regalo para kay baby. Galing yan sa mga kamag-anak ni Pavan.